Ayan, magandang tanghali guys. Ito, papakita ko sa inyo. Kagaya na sinabi ko nung nakaraan, na lalagyan ko ng shroud. Ito nga kagabi, nabot na nga ako ng gabi dito. Wala nung tanghali. Yan, ginawa ko yung shroud. So, okay na siya. Medyo maganda lang to kasi malaki yung pagka-shroud niya. Malaki yung tube na ginamit ko. Pero medyo napaingay yata yung medyo hindi siya ganun kaano kasi makikita niya laki ng butas. Ayan, malaki yung butas na nagawa ko dito. Hindi ko na pagmamadali ko kasi ngayon ay babalik kami dun sa kabila. Hindi ko na basta ko napasakan. Ang laki pala nung naipambutas ko. Dapat ito 7mm lang dapat. Lampas 8mm yung naging butas. So medyo malakas-lakas pa rin yung tunog. Hindi katulad nung ating mga naunang airgun. Pero maganda na, pulido yung pagkagawa natin. Hindi ko na inanodize para makabit ko kagad. Later na lang yung pag-anodize. Kaya kagaya nyan, wala namang kasingaw-singaw, kaya lang yung output natin medyo mababa pa, dadagdagan ko na. Pero malakas siya, kahit ganun siya. Naman ako doon sa performance. Pero baka dagdagan ko ng konti, at least 200 PSI, kasi nasa mga 1.1 pa lang to. Gawin ko mga 1.3. Ganyan, kasi ayaw ko na masyadong malakas na output, kasi bukod sa malakas sa hangin. Tina-target naman, hindi rin naman ganun kalayo. Tapos yun nga, wala pa tayong scope. Ayan. Saka doon nga pala sa nagsabi na inangking ko na daw ang gawa ng RTX daw. Hindi to RTX. Nakalimutan ko na nga yung bang tatak na ito. Galing nga po ito, di ba? Halatang-halata mo yung ngayon lang nakapasok doon sa YouTube channel natin. Matagal ko na nga po, di ba, sinasabi na itong mga receiver na to, ang dami niyan, in-import ko sa Indonesia. Tapos akong ginagawang, kasi wala na tayong time maggawa. Kaya, in-import ko na lang siya. Halatang-halata mo yung basta nakakita lang na hindi na nag-iisip. Yung sabi, inangkin ko na daw yung gawa ng RTX. Hindi po RTX ang tatak niya. Dumating yan sa akin, iba yung tatak nito. Hindi RTX yan. Marami lang kasi, yung RTX kasi, nanggagaling din yan doon sa kinukuhanan ko nito. Inaalok nga nila ako na i-rebrand ko. Halimbawa, kung ano yung gusto kong pangalan, yun yung ilalagay nila sa receiver. Ganon din po yung RTX na yon. Yung po gawa rin sa Indonesia. Na ganon. Tapos pagdating dito, yung nag-order ng receiver, tinatanong kung anong pangalan ang ilalagay nila sa receiver. Pero isang klase po yan. Kaya maraming ganito na iba-iba ng brand. Kasi kung anong brand yung gusto mo, yun yung ilalagay nila. Kasi hindi man naka-engrave yung pintura lang. Kaya, ayun, matagal ko na sinasabing ganon. Ang nga lang yan is in-order ko doon talaga receiver lang. Yan, receiver lang na yan. Tapos, ako na yung nagkabit nung iba. Ako na yung gumawa. Kagaya nito, ginawa ko ng shroud. Etong power plenum, gawa ko rin yan. At yung iba pa ditong ito ay pinadala sa akin 0.177. Yung mga gusto ng 0.22, ginagawa ko naman siyang 0.22. Yun yung kaya hindi po yun na inangkin ko yung gawa ng kahit sino. Talaga sinasabi ko yun. Marami akong gawa. Yung isa ginagamit ko dati na airgun, mismong gawa ko yung lahat, hammer type. Ipinamana ko na doon sa aking kumpare sa Batangas. Siya na yung gumagamit kasi para pag pumupunta ako doon,
nakakatuwa naman makita na yung airgun ko may gumagamit kasi dito di ko na siya magagamit dahil ang gagamitin ko na ito na. Ayun, at pagagandahin ko na lang to, mas pararamihin ko yung accessory niya para na, pero hindi ko po inangkin yan, gawa po yan ng ano ba yung may gawa nito, RTX ba yung atin? Hindi ko na matandaan kung anong tatak, pero yun nga po ang mga gawang Indonesia dito na nila yung iba, maliban lang to siguro sa Predator, pero yung Predator pwede ring mapalitan ng ano kasi hindi man siya naka-engrave, nakapintura lang yung kanyang tatak. Kaya po pwede talaga mapalitan, pwedeng i-rebrand. Pag nag-order kayo doon sa Indonesia, kung anong gusto nyong pangalan ilagay sa receiver, yun yung ilalagay nila. Kaya po hindi ko inaangkin yung gawa ng kahit sino, basta ang alam ko itong receiver na ito is galing Indonesia. In-order ko yan doon, in-import ko yan. Marami yan na binuo ko. Kagaya nito, yung barrel nito, sariling gawa ko yan. Ako yung gumawa ng barrel. Tapos ginawa ko nga, ito ginawa ko ng shroud. Yung ibang part nito na hindi kasali dito sa mismong receiver nung dumating, yun yung ginagawa ko, dinadagdag ko rito. Kaya wala po akong inaangkin. Ako noon nag-assemble lang. Ayan, ina-assemble ko lang yung ganito. Pero may mga gawa tayo na ilang beses na rin ako nakagawa nito. Meron pa nga ako nagawa nung siguro last 3 years ago o 4 years na. Palpak yung pagka-groove ko nung okay siya. Maganda naman ang performance. Ang problema, palpak yung pagka-groove ko ng barrel. Yung barrel lang na mismo. Kasi wala akong tool na magamit pag ano ng barrel. Kaya doon tayo sumablay. Nasisira yung pellet kapag tinutulak ng pellet pusher. Pero overall, maayos siya. Yung barrel lang mismo ang... ngayon, may mga tools na tayo, kompleto na. Kaya ang bilis ko lang gawin ito. Simple lang. Kaya... ayun, para doon sa malapit na, inahanda ko na nga kasi malapit nang matapos yung gun ban. Para pag gagamitin na lang, medyo magaan siya compare doon sa mga dati kong nagawang airgun. Ang una, mabibigat pa yung tangke, medyo mabibigat pa yung mga pyesa. Dito, ang ginamit kong sa shroud niya, itong tube ay plastic ang ginamit ko, pero medyo mabigat din kasi makunat talaga siya ng plastic. Tingnan nyo at nakasuksok lang yan dito pero hindi siya umaatras. Diba? Kaya wala po tayong halata mo yun na ngayon lang nakarating dito sa ating channel. Kaya good luck doon sa mga ganun. Ganun tayo. Huwag masyado madaldal. Advice ko para hindi palaging napapahiya. Yan ang walang maging observer tayo. Mag-observe muna tayo bago tayo magkutata, bago magsalita. Para hindi palaging napapahiya. Yan po yung masasabi natin. At hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo. Kita-kita tayo pagkatapos nitong ganba na ito. Magkikita-kita na tayo ulit sa labas. Yan, ganyan, magkakasalubong na naman tayo. May mga video na naman tayo. Ayan, sa ngayon lang, tahimik talaga tayo kasi gun ban talaga sa ngayon. Kaya hindi tayo, alam niyo naman, medyo mahigpit yung kahit nga yung mga newscaster sa Bulacan. Yung hinuli. Tayo pa kaya na hindi naman ganong kilala o kasikat pagdating sa kanilang kaya po tayo, sumunod tayo sa batas, manatiling kalma at wag ilagay yung para hindi maging magulo yung bansa natin, maging tayo pagmatsyag at saka naging mahinahon sa lahat ng oras, especially dito sa darating na eleksyon. Ngayon kailangan maging tahimik, mapayapa yung eleksyon at maayos at sana'y walang dayaan.